natin para sa lagay ng ating panahon ngayong hapon po ng August 28, 2023 na kung saan sa ngayon mula po sa pagiging super typhoon ay bahagyang humina ang bagyong Siguring at naging typhoon na lamang pero nananatili pa rin na malakas itong bagyo at taglay ang lakas ng hangin na umaabot po sa 175 kilometers per hour at bugso na 205 kilometers per hour. Nasa layo po ngayon ng 190 kilometer east ng Palanan, Isabela at posibleng ngayong gabi hanggang bukas ng madaling araw ay babaybayin po nito ang silangang baybayin ng Cagayan at bukas ay nasa silangang baybayin na po ng Santa Ana, Cagayan at magsisimula na natahakin ang silangang baybayin ng mga isla ng extreme northern Luzon at pagsapit po ng Miyerkules ay nagbabanta na mag-landfall dyan po sa may Batanes at posibleng lalakas muli yan into super typhoon with an intensity peak of 220 kilometers per hour. At pagsapit po ng Miyerkules ng gabi ay posibleng papasok na rin sa loob ng ating area of responsibility ang potensyal na bagyong Hana na siya pong lalo pang magpapalakas ng habagat. At sa lagay ng ating panahon ngayong hapon, dahil po sa pinagsamang epekto ng malakas na habagat at si Typhoon Goring ay maulap ang kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan sa bahagi po ng Cagayan Valley, ilang bahagi ng Cordillera, Ilocos Region, Extreme Northern Luzon, ilang bahagi ng Central Luzon, Metro Manila, ilang bahagi ng Calabar Zone, Mimaropa, ilang bahagi ng Bicol Region, Panay Island, Negros, ilang bahagi ng Central Visayas, Leyte, Samar Provinces, Zamboanga Peninsula, ilang bahagi ng Northern Mindanao, Sorsogon at ilang bahagi ng Davao Region na posible po na magtuloy-tuloy ang mga isolated rains sa ilang mga lugar hanggang mamayang gabi kaya mag-ingat po tayo sa mga banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At sa ngayon po ay nakataas pa rin ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 dyan sa may Batanes, Babuyan Islands, northern and eastern portion ng mainland Cagayan, eastern portion ng Isabela, northern and central portion ng Aurora at saka po dyan sa may Polillo Island. At sa atin naman pong mga baybayin, dahil po sa bagyo ay iwasan muna natin ang papalaot sa silangang baybayin po ng Luzon. At dahil naman po sa habagat na lumakas na, ay iwasan din natin ang papalaot sa kanlurang baybayin po ng Palawan, maging po sa silangang baybayin ng Davao del Sur dahil ang mga alon dyan ay posibleng aabot sa 2 to 3.5 meters high.